Narinig naman po natin sa SONA po ng Pangulo at isa sa mga prioridad na ikinasa sa lalong madaling panahon ang pagtanggal o pagbaba sa systems loss na sinisingil sa ating mga consumers. Sa ganang akin, mas mainam na tanggalin na yan upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan. Ito po yung gusto po ng Pangulo. But I also understand that this has repercussions not only to government revenue, but also to the power industry as a whole. I'd also like to acknowledge the presence of Senator Risa Ontiveros. Morning, Chair. Good morning. Today's hearing provides an opportunity to further examine the proposed measures, receive the views and recommendation of the stakeholders, and clarify issues that may assist the Committee on crafting responsive and effective legislative reforms. With that, may I ask my fellow senators if they have any statement to deliver? Senator JB. Yes, thank you, Mr. Chair. Good morning to my colleagues, Senator Tiberos, our chair, Senator Erwin Tulfo. First of all, I'd like to thank the chair for again calling this for continuing the hearing on the amendments to the EPIRA. And just the same also, just like to commend our colleague for including right away in this morning's hearing the bills on because of his privileged speech as in connection with the President's State of the Nation address regarding the systems loss ay naisama na rin po ang agenda ngayong umaga, no? Bilang pagtugon doon sa nakarang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, malinaw po ang kanyang naging mensahe at kagustuhan na mababa ang presyo ng kuryente para sa bawat pamilyang Pilipino. Ilan sa kanyang mga binanggit na polisiya, gaya na nabanggit ng ating chair, ay ang pagtanggal ng systems loss at VAT sa bill ng ating kuryente. Buong suporta po ang inyong lingkod sa panawagang ito. As members of the Senate, we commit to do our part in realizing this objective through the laws that we're about to pass through this committee. Bilang tugon sa panawagan ng Pangulo, agad po nating file ang dalawang panukalang batas, Senate Bill number 2342, na naglalayong tuluyan ng alisin ang recoverable systems loss, at Senate Bill number 2343 na magtatanggal naman sa pinapataw na VAT sa electric bill. According to the Department of Energy, electricity bills could fall by 5 to 10% if system losses are taken out of the equation. At present, system loss caps set by the Energy Regulation Commission are at 5.5% for private distribution utilities and 8.25% for electric cooperatives. Ang argumento na kailangan laging ipasa sa consumers ang lahat ng gastos ay hindi na bago. Mula pa noong mga lumang power supply at power purchase agreements na pinasok ng gobyerno upang tugunan ang krisis sa kuryente noong early 1990s, Mr. Chair, naalala ko po yun. Yung PPA na noong panahon po ni Pangulong ni Fidel Ramos dahil po sa krisis na kinakaharap, nagkaroon ng purchase power agreement para maitayo kaagad ang mga power plants. Ngunit ilang taon, ilang dekadang pinasan ng sambayanan. Yung mga enerhiya kahit na hindi po ginagamit ay ating pong pinagbabayaran. Matagal ho nating pinasan ang mga epekto ng PPA at hindi po natin makakalimutan. Sana'y natuto na tayo noong panahon na yon. Kaya kung may nagtatanong ngayon kung sino ang sasalo sa system losses kapag hindi na ito pinasa sa consumers, ang sagot ay hindi ang ordinaryong Pilipino. Tungkulin na ang ating energy regulators na tiyakin na makahanap ng patas at makatarungang mekanismo. Hindi dapat pagbayarin ang mga consumers sa kuryenteng hindi nila nagamit at wala silang pananagutan sa pagkakawala nito. Napakabigat na ho, Mr. Chair, ng ating pong pinapasan sa araw-araw ngayon dahil sa krisis na kinakaharap, nagkasabay-sabay, mataas po ang presyo ng bilihin, mataas ang presyo ng kuryente, lahat tayo umaaray na, no, nitong mga huling buwan dahil sa electric bills natin, but consumers faithfully pay for every kilowatt hour of electricity they consume.
They should not be made to pay for losses arising from outdated infrastructure or operational inefficiency that are entirely beyond their control. Linawin po natin ngayong araw ano ang marching order ng Pangulo sa nalalabing 2 taon ng kanyang panunungkulan. Bukod sa kanyang direktang mensahe na tanggalin na ang systems loss, ganun din po ba ang magiging polisiya pagdating naman sa VAT sa kuryente? Ayon sa DOE, ang proposed VAT cut ay tumutukoy lamang sa charges para sa systems loss at hindi sa buong electric bill. Ganito po ba ang gusto nating ligasiya na iwan sa ating mga kababayan? Tulungan po natin ang ating mga kababayan na maliwanagan sa konkretong benepisyo na maaari nilang asahan. Dapat natuto na tayo sa karanasan ng mga lumang power purchase agreements. Naranasan natin na kapag ang lahat ng panganib at gastos ay pinapasa sa consumers, ang nagiging huling tagabayad ay ang pamilyang Pilipino. Hindi na dapat maulit yun. Beyond cheaper electricity bills, the committee's goal should be about institutional reform, holding utility companies strictly accountable and driving them to improve their operational efficiency. The responsibility of minimizing system losses should rest with the entities that own, operate, and manage the distribution system and not with the ordinary Filipino families already struggling with high electricity costs and high costs of everyday expenses. Our objective is clear. Consumers should only pay for the electricity they actually use and the services they receive. Ang kuryenteng hindi mo nagamit ay hindi mo dapat bayaran. Kaya nagpapasalamat ako, Mr. Chair, again, for prioritizing these measures, no, that are, I would say, corrective. No? Sinimulan nyo na po doon sa oil regulation. Ngayon po ay EPIRA, ngayon naman po ay systems loss. Kaya maraming salamat, Chairman Erwin Tulfo, sa inyo pong pagbigay prioridad sa mga panukala pong ito. Maraming salamat at magandang umaga. Thank you, Senator Ejercito. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa lahat. Sa taas ng singil sa atin sa kuryente, nangunguna na ang Pilipinas sa buong ASEAN sa pinakamahal na residential electricity rate. At matapos ang 25 years ng EPIRA, hindi pa rin ito nakapaghatid ng pangakong mas murang kuryente. Yan ang mga bagay na hindi dapat ipinagmamalaki. Dahil habang tumataas ang singil sa kuryente, sa bill na lang napupunta ang sweldo. Dahil sa bill shock, maraming napipilitang mamili kung alin ang uunahin. Kuryente ba? Pagkain? Gamot? O matrikula? Kaya welcome ang malinaw na utos ng Pangulo sa SONA. Alisin sa consumer ang systems loss charge at ang VAT nito. Pinanghahawakan natin ang utos na yan bilang opisyal na direksyon ng pamahalaan. Maaring maliit ang isang charge kapag tiningnan sa isang bill. Pero kapag kinolekta sa milyon-milyong tahanan, buwan-buwan, bilyong-bilyong piso iyan. Pero kung sakali, isang linya lang sa bill ang mabubura. Kung bubusisiin natin ang ating buong bill, mas malaking bahagi niyan ang generation charge. Kasama rito ang fuel at iba pang gastos ng industriya na ipinapasalo sa consumer. Ibig sabihin, kung sa systems loss matatapos ang reforma, hindi pa rin mawawala ang totoong dahilan kung bakit mahal ang kuryente natin sa bahay. Kinikilala natin ang mga tunay at lehitimong gastos sa paglikha at paghahatid ng kuryente. Ngunit bago ito ipasok sa bill, dapat malinaw ang audit at batayan na yan talaga ang pinakamakatarungang singil. Again, Mr. Chair, we welcome the order of the President. Ngayon, sundan sana ng aktual na bawas sa singil na mararamdaman ng ating mga consumer. Salamat po. Thank you, Senator Risa Ontiveros. Before we move on
and hear our resource persons from the utility sectors. Would like to ask our chairman of the Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Juan. Narinig niyo naman po siguro, Attorney, Chairman, yung instruction po ng Pangulo na it is a mission, our mission now. Pero I've been hearing after that SONA yesterday, this past few days, na medyo mahirap, malaking malulugi, malaking kabawasan, pag inalis systems law, 60 billion, mawawala sa mga distributors, generators, etc. Your thoughts on this po? Kung ito po ay ang ipag-uutos ng batas sa pamamagitan nga nung pag-amyenda noong Section 43F at hindi na maaaring masingil yung gastusin na associated dun sa system laws, ito po ay aming i-implementa ng buong buo ng naaayon doon sa amyenda. Ang mga concerns lang po na naglabasan matapos nga po yung SONA ay yung maaaring impact nito sa operasyon ng ating mga distribution utilities. Kasi ito pong system loss, ito ay associated hindi doon sa kanyang negosyo ng distribution, kundi doon sa pag-procure niya ng generation ng supply at ito naman ang kanyang i-deliver o dinidistribute sa kanyang mga consumers. Dahil po doon sa prinsipyo ng pass-through na pinaiiral natin, ang mga distribution utilities ay pinapayagan natin sa kasalukuyan na mabawi yung gastusin na yon na associated dyan sa kuryenteng kinuha nila mula sa generation companies pero hindi na aktual na naihatid sa mga distribution, sa mga customers nila. At kung ito po ay gastos na hindi naman maiwasan yung mga technical losses. So, kakailanganin lang po ng pagdedesisyon kung ano ang magiging mekanismo na para ito ay mapaghatian o kaya yung burden ay mapasan hindi ng mga consumers kundi ng ating mga utilities o kaya naman ay yung iba pang stakeholders sa ating power sector kasama na ang generation at transmission. Pero Mr. Chairman, dalawang klase po ang systems loss. Sa ilalim po nito isa technical, yung sinasabi mo law of physics. Para pong walang iniwan yan. Pag nag-order ako isang restaurant, nag-order ako ng isang blocking yelo sa isang ice plant. Pag dineliver po sa restaurant yun, lalo pag na-traffic pa, medyo natutunaw na po, bawas na po, di po ba? That's law of physics. Pero meron din pong non-technical ang systems loss. Ito po yung mga pilferage, ito po yung mga jumper, ito po yung mga illegal connection, na i-charge din po sa taong bayan. And I believe this is not the problem anymore ng mga consumer. Dapat sagot na po yun ng distributor kasi ninakaw po sa kanya kinuha po sa kanya, wala pong iniwan yan. And I will cite you an example, siguro Mr. Chairman, sa mga tindahan na lang po. Yung nangyayari po na ngayon, nagja-jumper, may mga pilferage, di po ba? Para sa tindahan di po, may shoplifting. Kailangan ba i-charge na tindahan doon sa customer niya na susunod? Oy, na-shopliftan kami. Or internal theft, empleyado mismo yung nagnakaw. Babayaran ng customer. So ito ho yung dapat pag-aralan din natin ninyo ho sa ERC kasi po pwede. I was reviewing this for the past 2 nights. Nakita ko po pwede systems loss po doon po sa non-technical. Kasi po talagang hindi naman po law of physics yun Hindi po nag-evaporate, di po ba? Will you agree with me na dapat hindi na po i-charge ito sa atin itong non-technical systems loss? Your thoughts? Opo, we agree to that na itong non-technical system loss, ito
may bahagi dito na kontrolado ng ating mga distribution utilities. Maaring pag-ibayuhin nila ang pagbabantay sa kanilang distribution system at nang makita kung mayroong mga nagnanakaw, yung may mga illegal na connection. Pero po, ito nga din ang pinakaunang naging batayan doon sa RA 7832. Kaya ito nga pong system loss caps ay naunang nailagay dyan sa batas na yan dahil ang layunin talaga ng batas ay mas mapababa yung level ng non-technical system loss dahil ito nga pong batas na ito yung anti-pilferage. At nagkaroon lang ng pagbabago ito sa EPIRA nung sinabi na ang ERC na ang magdesisyon ng pagtatakda ng system loss cap pero nilagay doon yung mga batayan, yung mga konsiderasyon na aming dapat na sundin. Ito yung mga technical consideration. So parang lumalabas nga din po doon sa EPIRA na maaring tingnan itong non-technical system loss at magkaroon ng regulasyon para ito ay ma-minimize na ang pangongolekta sa mga consumers po. Thank you, Mr. Chair. Go ahead. Sen. Pwede na makasingit na, Mr. Chair, bago kasi ayoko lang iwanan. Maganda yung inopen niyo po. Kasi napansin ko po rin noon, dati pag merong mga nagja-jumper, no, nabanggit nyo, mga illegal connection, hinahabol ho yun, tsaka hinahabla. Pero ngayon, dahil dito sa systems tos, hindi na hinahabol, wala na rin naghahabla. Kasi nababawi na ng mga distribution electric companies yung nawala nila, pero dapat matuto. Dahil naalala ko po to, Mr. Chair, nung mayor po ako, nagtataka ako nung wala pa ito. Nagtataka kami bakit yung isang utility namin ang taas ng electric bill. So nung pinahanap ko sa engineering department namin, nung pinutol, yung buong barangay halos nawala ng kuryente. Pero hinahanap nun, inaalam natin. Kasi hindi dapat pasanin ng mga ibang consumer, halimbawa in this case, yung mga taxpayer ng San Juan, yung bagay na hindi sila ang gumamit. So yun ang tama ho yun. Kaya ako sumingit, Mr. Chair, dahil yung inopen nyo po, parang napansin ko, hindi na naghahabol ng mga nagja-jumper, mga nag-illegal connection, kasi nga po, nababawi na yata dahil sa system loss. Pero hindi dapat maging responsibilidad ng mga ordinaryong mamamayan na hindi nila ginamit. Thank you, Senator JV. And sa mga electric cooperative naman, Attorney Lee, you're from NIA, right? Di po ba parang 8 to 12% ang systems loss sa mga electric cooperative? Correct me if I'm wrong. And out of that, mas malaki po yung mga non-technical sa mga pilferage. Ang report po sa inyo are your findings. Non-technical, yung mga jumper, illegal connection, di po ba? Kung masaayos lamang po siguro yan ng mga electric cooperative natin, bababa din po ng halos 8% po yung siguro ng systems loss na yan. Tama po ba, Attorney Lee? Morning, Mr. Chair, and to the honorable members of the Committee on Energy. Yes, Mr. Chair. In fact, NEA is monitoring the system loss data submitted by our electric cooperatives. In that regard, generally, as part of the bill, the system loss, which is if reflected in the bill, generally is about 5%. However, the data submitted to the national electrification by our electric cooperatives across the country is verified by the ERC. At present, there is the clustering provided by the ERC through a resolution that identifies the different caps for if I may mention, example for off-grid, the cap is 12%. That is the allowable. Now, if our electric cooperatives goes beyond the cap, then it is the electric cooperative that shoulders it. Pero still, Attorney Lee, I mean, to 12%, medyo malaki po yun, lalo na pag sa mga probinsya, no? Kung aalisin po yung non-technical, kasi ang malaking part po yata doon sa 12% cap na yun,
nasa non-technical. Napaliwanag po sa atin yan ng ilang po mga engineer. Kasi nga po, the reason why I learned about it, na dalawang klase po pala yung systems loss. Yung sinasabing non-technical or technical talaga na nag-evaporate lang. Of the committee chair. And that is why there is this attempt from the National Electrification Administration to segregate or identify which part of the overall system loss of an electric cooperative is technical and non-technical. Although admittedly, because of the long lines of the distribution lines of our electric cooperatives in the rural area, it also contributes to the technical loss. All right, thank you very much, Attorney Rosan Rosero Lee. We would like also to acknowledge the presence of our Senate President Win Gatchalian. Thank you. We move on. We will now hear from the remaining representatives of the utility sector, industry association, and consumer and advocacy groups who were unable to present during the first public hearing. We respectfully request all resource persons and representatives to please limit your presentations to 3 minutes kasi marami-rami po na mga kaharap po ninyo yan. Yes, limit their presentation to 3 minutes unless otherwise recognized by the chair for more detailed presentation. Go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Bago lang po yung iba nating resource persons, follow up po dun sa unang topic. Sabi nga po and a quick observation, I agree na dapat iba ang treatment natin sa mga electric co-ops kahit sa usapin ng systems loss charge kumpara sa treatment sa private distributors for the simple fact na ang electric co-ops ay non-profit entities at sila po yung nagbubukas at unang nagsiserve sa mga missionary routes. So, but follow up po dun sa unang line of questioning, sinabi nyo nga po, Chair Juan, na kung ipag-uutos ng batas, itutupad ng buo ng ERC yung pagtanggal sa systems loss charge at yung VAT doon. Pero meron ng, sabi ko nga kanina, malinaw na policy direction na hiningi ang presidente sa amin dito sa Kongreso. So, Mr. Chair, gusto ko rin itanong sa DOE, parang mixed signals kasi yung naririnig in the past few days pagkatapos nung sinabing iyon ni presidente sa SONA. So, aside from ERC, on the part of DOE, meron din po bang mga hesitation or even resistance on the part of the department o na naobserbahan nyo sa ibang mga stakeholders? Good morning, ma'am, and good morning, Chair. On the part of the DOE, we're in support, of course, of the directive of the President. That's why immediately the Secretary called for meetings with the ERC and the NEA on how to handle this. And we have learned that there are really some items that we need to discuss further so that we do not unnecessarily have a negative effect on the industry as a whole. So we have identified already, as mentioned, there are two different kinds of systems loss, the technical and non-technical, and we do intend to work with the other agencies and the stakeholders in order to lessen these systems loss by infrastructure, collection efficiency, and by giving the assistance necessary to the ECs to be able to put up the necessary infrastructure in order to avoid these technical losses, ma'am. Thank you. And based, Mr. Chair, Yusek, on at least yung initial meetings, paano po ipatutupad at paano i-operationalize ng DOE iyang policy direction na sinet sa SONA? Actually, ma'am, initially we would be giving instructions as far as the non-technical losses are concerned in order to give them the direction. They would have to be, as mentioned by the chair, to be more vigilant in watching out for the pilferage under the RA that has been passed in 1994. Maybe it's something that we have to
also consider in this discussion. We have to adjust already the with the help of the ERC on what is actually allowable, because what's happening is there is a range, and anything that is beyond that, alam na rin nila as a parang self-regulating na if you go beyond that, sagot nyo na eh. It's really determining what is the optimized or the appropriate percentage that should be allowed, that should only cover mostly by the technical losses rather than the non-technical. So we'll be coordinating, of course, with NEA, in, as you have mentioned, Madam, that there are some intricacies insofar as treatment between the private DUs and the EC. So the objective is for ERC to actually have the appropriate rate that would be applicable for each and every DU and cooperative, ma'am. Yusek, Mr. Chair, did you mention 2094? 1994. sorry. It's- Okay po. sorry. 1994. Oh, kasi at nabanggit niyo rin po yung ERC. So, Chair Juan, Mr. Chair, may timeline na po ba kung kailan maaasahan ng ating mga consumers itong pagpapatupad ng pagtanggal ng systems loss charge at VAT sa charge na yan sa ating mga bills? Ang ginagawa po namin ngayon, while naghihintay kung ano ang magiging final na version ng pag-amyenda sa IPIRA, ay tinitingnan po kung paano pa mas mapapababa yung cap at ano yung reasonabling mga bagong cap na maaaring ipatupad para sa ating mga distribution utilities. Tinitingnan din po namin yung non-technical system loss, yung component na yan na kung maaari nang bawasan pa ng mas malaki ang pagbawas kasi nga ito po ay within the control. Of course, hihiling din kami, syempre na matingnan din natin yung original na batas, yung Anti-Pilferage Act. Dahil po gustuhin man ng ating ilang mga distribution utilities na talagang manghuli. Pero po may mga proseso din kasi na sinusunod sa panguhuli nila at kadalasan kung meron silang isang mamali na pagsunod doon sa proseso na halimbawa ay yung pagsasama ng isang officer of the law doon sa inspection that would lead to the discovery of the illegal connection. Kapag ka po wala yon, hindi po ma-penalize yung consumer na yon na nagnanakaw ng kuryente. So maaari din po tingnan natin yung batas na yon nang sa ganon ay magkaroon din naman ng kaukulang parusa doon sa mga consumers na nagnanakaw ng kuryente. Dahil po ang lumalabas din ngayon, ang ERC pa ang nagagamit para maproteksyonan itong mga ganitong klaseng gawain dahil po kung sila na ay hinahabol ng kanilang utility, ang gagawin lang po nila ay magpa-file sa amin ng consumer complaint at mahihinto na yung apprehension at yung disconnection at sa kalaunan, kung mayroon talaga silang hindi nasunod doon sa proseso ng apprehension, ay wala kaming choice but to declare na yung panghuli na yon ay hindi naayon sa batas. So ito po yung mga ginagawa namin at base doon sa datos na nakarating sa amin, tiningnan po namin ang performance ng bawat utility. Para po sa mga private utilities, as of 2024 na datos nila, tiningnan po namin from 2020 to 2024, mayroong 8 na mga distribution utilities ang nag-ooperate within the cap at meron pa rin 12 na hindi. Sa mga ECs na may 12% na system loss, marami dito ang nasa within the cap na of 12%, 11 versus yung 3 na over the cap. Sa EC cluster 2, yung 10.25 na cap, 42 ang within the cap at may 31 ang wala. At doon sa EC Cluster 3 na 8.25 ang feeder system loss cap, mayroong 3 na within the cap at 4 na nasa labas. So ibig sabihin po, tinitingnan namin kung saan pa namin pwede na itong mga caps na ito ay mas mapapaba. Nang sa ganon ay habang naghihintay doon sa
pag-amyenda ng batas na talagang magtatanggal na sa system loss, ay naibaba na natin kahit paano yung gastusin na ito ng ating mga consumers. Pero po, tinitingnan din namin kung ano pa yung mga nakapending sa amin na CAPEX applications. Kasi marami rin po na nung mga nakarang taon na nakapending sa amin na CAPEX applications ng mga distribution utilities na ang purpose ay patungkol sa pagpababa ng kanilang system loss. At kung ito ay aming maaksyonan at ang ating mga distribution utilities ay makapagsagawa nitong mga CAPEX projects na ito, ay mas mapababa nila. So ang apin pong iniisip ay kung ibababa natin o tatanggalin ang system loss, ay bigyan natin ng abilidad o resources ang ating mga distribution utilities para nang sa ganon ay makapag-operate pa rin sila viably at hindi maapektuhan yung serbisyo naman sa consumers. Well, Chair, Mr. Chair, bukod sa binanggit yung parusa sa consumers, kasi ngayon palang parusa na sa consumers yung taas ng presyo ng kuryente, later on po i-pursue ko yung matters ng tungkol sa technical systems losses bukod po sa non-technical systems losses at i-pursue ko na rin po mamaya yung usapin ng cap, including possible price cap sa tulong ng ating mga resource persons. So that's it for now, Mr. Chair. Itutuloy ko na lang po mamaya. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. Mabilisan lang po na question. I would like to get your opinion. Attorney Juan, Yusek Inocencio, Attorney Lee. Bakit hinayaan po natin? Bakit hinayaan ninyo na singilin ng taong bayan ng systems loss doon na lang sa non-technical? Yung technical, naintindihan ko po, law of physics po yun. Parang yelo, natutunaw. Pero yung non-technical, yung pilferage, yung jumper, yung illegal connection, bakit hinayaan nyo ang mga distribution companies na singilin kaming taong bayan na hindi naman namin kasalanan, na tayo ay pinaparusahan, yung isang consumer, dahil ninakawan si Meralco o si whoever it is sa distribution utilities, babawiin sa amin? Why did you not act on it? Why did you not do anything about it? For several years, ngayon lang po na-discover na meron palang ganito, na sinisingil kami ng systems loss ng non-technical dahil may pilferage, dahil may illegal metering, may nagja-jumper, hinayaan lang po natin. What did we do something about it? Kung hindi pa nabanggit ngayon, kung hindi pa nabanggit sa SONA, kung hindi pa nagkaroon ng hearing itong Committee on Energy last week, hindi natin matatalisod ito. Bakit po nahinayaan natin? Parang we renege on our duties, di po ba? Dapat ho, trabaho nyo po ito na, teka muna, bakit nyo sisingilin distribution utility sa mga tao sa kapalpakan ninyo, nag-illegal metering, nag-jumper, sisingilin nyo itong consumer na ito, paparusahan nyo itong consumer. Why is that? Why did we just let it go for several years? Can you explain that, Attorney Juan? Gaya po ng nasabi ko, Mr. Chair, ito pong pagkakaroon natin ng system loss cap ay nagsimula at nababatay doon sa Anti-Pilferage Act noong 1990s pa. Ito yung RA 7832. At ang layunin nga po nung pagkakaroon ng cap at yung pagpapababa ng cap na ito, legislated cap ito, over time ay ibinaba, ay para mapababa yung gastusin relating to pilferage. Kaya nga po anti-pilferage. So ibig sabihin po, doon sa batas na yan mismo, doon sa pulisiya na nakapaloob dyan sa batas na yan, ay pinapayagan, this is a legitimate cost, pero subject to a limit. At ito nga po ang aming tinutukoy ngayon sa pag-aaral ng kung ano yung nararapat na cap, bagong cap, kung itong para sa non-technical loss ay totally pwede na nating ma-zero ang cap para dito nang sa ganon ay wala na po talaga magiging recovery. Thank you. Ito po yung hinahanap natin ng komite na ito. Siguro unahin na po natin itong non-technical, itong mga pilferage, illegal metering, tampering. Wag na hong isingil sa mga kababayan natin, pati yung VAT na ito. Ano po? Anyway, moving on. Let us now hear the representative from
The First Gen Corporation, you have 3 minutes. Okay, San Miguel Global Power Holdings Corporation, you have 3 minutes, please. Mr. Chair, Senators Ontiveros and Senator Ejercito, good morning. Thank you for having us in this hearing. We support any measure that will strengthen government institutions such as the ERC, and we certainly support any measure that will help the consumers. Thank you, sir. That will be all for us for this time. Thank you very much, San Miguel Global Power Holdings Corporation. Comsec, who's next? National Grid Corporation of the Philippines. You have 3 minutes. Good morning, Mr. Chair. May I call on our Assistant Corporate Secretary, Attorney Concepcion, to do the opening statement, a short one lang po. Please. Good morning, Mr. Chairman. Good morning to the members of the Committee on Energy of the Senate. The National Grid Corporation of the Philippines, in its capacity as the country's transmission network provider and system operator, expresses its gratitude for the opportunity to participate in this important discussion on ensuring that electricity remains affordable, reliable, and accessible to Filipino consumers. NGCP fully supports efforts to enhance the performance of the Philippine electric power industry and strengthen the institutions tasked with safeguarding the public interest. As the operator of the transmission highway that connects power generators, distribution utilities, and end users across the country, we recognize that the stable regulatory environment, sound market design, and coordinated energy planning are essential in achieving energy security and economic growth. From our perspective, the challenges facing the power sector today are multifaceted. While the transmission network continues to expand and modernize, the sector must also address concerns relating to generation adequacy, investment certainty, regulatory efficiency, transmission permitting, right-of-way acquisition, and the timely completion of critical energy infrastructure. These factors collectively affect the affordability, reliability, and accessibility of electricity services. NGCP believes that reforms should be guided by the principles of transparency, competition, regulatory independence, operational efficiency, and consumer welfare. We likewise recognize the crucial role of the Energy Regulatory Commission in maintaining a fair, predictable, and responsive regulatory framework that balances the interests of investors and consumers while ensuring the continued development of critical energy infrastructure. As discussions proceed on proposed amendments to the Electric Power Industry Reform Act, including measures relating to market competition, cross-ownership restrictions, public ownership participation, and the strengthening of regulatory oversight, NGCP remains committed to providing technical inputs based on our operational experience as the nation's transmission service provider and system operator. Ultimately, our shared objective is clear: to ensure that every Filipino has access to reliable, secure, affordable, and sustainable electricity that supports national development and improves quality of life. Thank you, and we look forward to contributing constructively to the deliberations. Thank you, Mr. Chairman. I have one question, attorney. How come sa Visayas, sa may Cebu area, may binabayaran pa po ang mga consumer natin doon na parang nagre-renta ng linya dahil kulang daw? What do you call that, Attorney Lee from NEA? Meron pong ganun na line rental kasi daw po NGCP kulang po yung inyong infrastructure. Kaya nga po kayo nandyan, kaya binigay sa inyo, thinking, nagpagginawa ng privatize po yan, yung linya, marami kayong mga, pero mo line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer, yung pati linya ng kuryente,
Alam nyo ho, I'm very disappointed, inabuso nyo yung mga consumer. Kasi walang imik si Juan, si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer? How? Please explain. Thank you, Mr. Chair. Just to clarify po, the line rental is actually a misnomer. Any line rental paid is not actually paid to NGCP, but it's the cost, it's a premium on electricity that is cost when a line is technically overbooked because there is a power plant that goes offline. So that sources from outside. But the the 30, island. parang it's almost every month sa mga power bills po na nakarating sa akin, nagsumbong po sa email ko yung mga tiga Yes. Cebu na they're paying for that. Sino po binabayaran nila ng line rental? It's a premium po on generation. Yun na nga po eh. Kasi nga ang sinisisi naman ng mga sa generator, distributor, kulang po yung facility kaya nagre-renta dahil nagka-clog na raw dahil sa dami ng gumagamit. Ang tanong ho natin, bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line rental? Diyos ko po, Panginoong kumbayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Mr. Chair, natitrigger po yung line rental, quote unquote, pag nagkaroon po tayo ng unplanned shutdown ng mga planta. Kaya po nagugulo yung balanse ng pagpasahan ng kuryente. Pag nag-off po yung isang planta na wala sa schedule, kailangan po tayong mag-source sa ibang lugar. Kaya doon po nawawala yung balanse. It's a little bit more pronounced po sa Visayas dahil puro isla po sila. So yung nagiging pangunahing sanhi ng line rental would be yung sa interconnections. So pag meron pong planta na nag-offline at kailangan pong kumuha sa ibang lugar, magkakaroon po sila ng premium on that other source. Pero hindi po sa NGCP na pupunta yung premium na yon. Okay, thank you, Attorney Alabanza. Attorney Juan. Thank you, Mr. Chair. Para lang mabigyan ng konting background dito sa issue ng line rental or line loss at saka congestion cost, ito na po yung tawag sa kanya ngayon, LLCC. Nakita po ng commission yan, yung problema na yan, a few years ago na, noong nagsimula ang interconnection ng Mindanao at Visayas. Dahil nakita natin na sa tuwing na-reach na yung transfer capacity ng interconnection, yung HVDC na linya na yan, ay nagkakaroon ng pagkakaiba yung presyuhan sa Mindanao at presyo sa Visayas. Yung pong ating kasing WESM ay sa WESM rules na ipinasinaya ng Department of Energy, nandyan po yung disenyo ng ating WESM na kung saan ang ating Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang grid. Ito ay nakabase doon sa mga lokasyon ng mga substation kung saan nakakonekta yung mga generation plants at saka yung mga distribution utilities. So meron tayong nodes na kung saan nakakabit mga generator, customer. Meron namang mga nodes na customer lang ang nakakabit doon. Dito po sa bawat node na ito ay nagkakaroon ng iba't ibang presyo. Ito po yung tinatawag natin na locational marginal price. At ito po ay naitatakda. Ang alam po kasi natin ang WESM, nagkakaroon tayo ng isang planta, yung marginal plant, na siya yung nagtatakda ng talagang presyo para sa trading interval na yan. Ito po yung tinatawag nating system marginal plant. At yung offer niya na nanalo, ito po yung system marginal price. Pero po, kada node ay hindi yan ang lalabas na presyo dahil ang susundin na presyo kada node ay yung locational marginal price na binubuo hindi lang ng system marginal price but kasama na dyan yung cost ng line loss at cost ng congestion. Ito po yung nabanggit ni attorney ng NGCP. So, ang nangyari po dito sa Visayas, sa tuwing nagkakaroon, supposedly isa lang yung SMP at yung LMP ng bawat node nakabatay dyan sa SMP na yan. Pero dahil dito sa interconnection ng Visayas at Mindanao at nagkakaroon ng dalawang presyo, yung pong mga ating electric cooperatives lalo na sa Visayas, sa Region 8, na nakakontrata ng
generation na nanggagaling sa Mindanao, ang kanila pong presyo, yung node nila, nakakonekta sila dito sa Visayas na ang system marginal price na nagtakda ng locational marginal price nila ay mas mataas kasi sa Visayas mas mataas ang lumalabas na locational marginal price at sa Mindanao ay mas mababa. Yung pong line rental ay kinakalkula batay doon sa kanilang bilateral contract quantities na nakontrata mula doon sa planta sa Mindanao at ang nangyayari po ay kumbaga dahil hindi nakatawid yung mas murang nakontrata nilang generation mula sa Mindanao, ang nagsupply po nitong kuryente na ito na kanilang actual na ginamit ay yung mga plantang nanggaling sa Visayas na nagtakda naman ng system marginal price dyan ay yung planta ng Visayas na mas mataas. So ang nangyari po, ang talagang gastos ng ating mga electric cooperatives sa Visayas nakabatay dun sa presyo na yan nung planta ng Visayas. Pero ang babayaran naman nila actual kasi nakontrata nila yung sa Mindanao na planta, ang babayaran nila batay doon sa presyo ng nasa Mindanao na planta na mas mababa. So nagkakaroon naman po dahil yung line rental ay ginagamit natin pambalanse. Ibig sabihin lang po nito, dapat makolekta mula doon sa mga customers, mula sa mga distribution utilities, yung amount na sasapat para mabayaran yung planta na dapat bayaran. At dahil po sumosobra naman ang nakokolekta mula doon sa ating mga distribution utilities sa Visayas at ang ibabayaran naman nila sa Mindanao ay mas mababa, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na net settlement surplus. At ito po supposedly ay ibinabalik doon sa kung sino ang nagbayad. Unfortunately, Mr. Chair, Chairman Juan, hindi po ganoon ang nangyayari. Wala naman sila nakukuhang refund. Paano ho yan? Naibubulsa lang. Kaya nga po masaklap nga ho doon. Bakit sila ang magbabayad? Nagninegosyo ikaw, distributor, generator. Kapalpakan ninyo, yung tao, ang consumer, ang customer nyo magbabayad. Anong klase yan? Ano ibig sabihin? Ayaw ninyo, whether you're distributor, whether you're the generator, ayaw ninyo mag-incur ng losses. Ang losses ninyo, sisingilin nyo sa taong bayan. Why do you allow that? Why do you allow that ERC? Why do you allow that DOE? Why do you allow that na National Electrification Administration? All the while, simple lang naman po. Wala akong alam dyan sa mga kuryente na yun, but listening to you right now, ito mga complaints na pumapasok ko sa amin, ang sigaw ng taong bayan, bakit po kami lagi sinisingil? Problema niyan, bumagsak yung power niya, kumuha siya doon sa kabila dahil mas mataas, so tataas din ang bill niya. Dapat hindi po, di po ba? Kung ano man yung single talaga sa kanya, yun lang. Kasi sasabi mo, maganda, may refund na ito. Hindi nga po wala nga akong refund. Yun ang masaklap doon na Attorney Juan. Opo, tama po yun, Mr. Chair. At yun nga yung tinutukoy namin kung paano aayusin yung alokasyon ng net settlement surplus. Nang sa ganun, kung sino talaga yung nagbayad ng mas mataas na line loss and congestion charge, sila yung mas malaking makukuhang balik noong surplus na yan na na-accumulate dahil nga mas mababa naman yung trading amount na kakailanganin para sa kabayaran ng mga generators na nag-supply ng kuryente yon. Ito po ay nasa final na yung aming evaluation dahil po mayroong pending sa amin din na petition ang IMOP at ito po ay talagang aagarin namin ang aksyon para maayos na po yung nangyayari sa Visayas lalo na po. All right, thank you, Attorney Juan. Sana po maayos po ninyo sa lalong madaling panahon dahil parusaw talaga ito. Pabigat po ito. Ang dami ng pasanin. Lahat pinasa na po sa consumer. Lahat to, wala nang losses ang mga power generators. Walang losses ang distributor. Wala po Yung kanilang pagkalugi, sinisingil po nila yung consumer. Si consumer naman na walang kaalam-alam. Si consumer na kailangan niya talaga ng kuryente, no choice. Dapat po dati ang electricity is luxury, di po ba? Pero ngayon is a necessity. Whether mahirap ka, kailangan mo ng kuryente dahil yung anak mo kailangan mag-aral, yung anak mo may sanggol ka, kailangan ng electric fan, kailangan mo hindi mo pwedeng paypayan lang yung baby mo maghapon. Ito yung siguro nasa isip pa rin natin na para tayo nung dekada 70, 80,
na ang elektrisidad ay for luxury. Hindi po eh. It is a necessity now. Electricity. Para na rin po itong bigas. Para na rin po itong pagkain. Why do we have to do that? Lahat ipapasa natin sa taong bayan. This is very, very unfair. Anyway, Comsec, who's next to present? Oriental Mindoro Electric Cooperative, you have 3 minutes. Honorable Senate President, Honorable Senators, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga po. On behalf of the Oriental Mindoro Electric Cooperative, I extend our sincere gratitude for giving us the opportunity to present the realities faced by our electric cooperative and the people of Oriental Mindoro. Electricity is more than the commodity. It's a basic necessity that powers our homes, hospitals, schools, and businesses, and the local economy. For the people of Oriental Mindoro, reliable and affordable electricity is essential to improving lives and sustaining development. However, as an off-grid electric cooperative solely distribute power in the province of Oriental Mindoro, serving more than 200 member consumers, Ormeco operates under conditions that are fundamentally different from those other utilities connected in the national grid. Our recent experience has shown how vulnerable isolated power system to fluctuating RE generation, fuel supply disruption, delays in the implementation of power procurement and projects, regulatory bottlenecks, and rising generation costs. These challenges resulted in prolonged dependence on expensive emergency power, increased electricity rates, and financial strain on both Ormeco and our member consumer owners. Despite these difficulties, Ormeco remained committed to ensuring that electricity continued to reach every household and businesses in Oriental Mindoro. For this reason, we respectfully urge the Honorable Senate to consider policy reforms that will strengthen the energy security of all off-grid and missionary areas. First, we respectfully recommend the establishment of an energy security framework for off-grid electric cooperatives. This framework should include contingency planning during RE fluctuating generation, fuel security measures, emergency financial assistance, and strategic support during crises like this to ensure that electric cooperatives can continue delivering power without placing entire financial burden on consumers. Second, we seek your support in streamlining regulatory approvals. During a power shortage, every day of delay in approving power supply agreements, interconnection, testing, and commissioning means another day that consumer rely on costly emergency generation. Off-grid electric cooperatives simply do not have the luxury of waiting through lengthy regulatory processes, while communities continue to suffer from unreliable electricity. Third, we respectfully ask for the reforms in the release of the universal charge for missionary electrification subsidies. Timely subsidy releases are vital to sustaining the operations of power providers serving isolated grids. Delays in these subsidies weaken the financial capability of Ormeco and fast-tracking the regulatory approvals necessary to bring new generating facilities into operation. So this immediate intervention will help stabilize electricity rates, improve supply reliability, and protect the welfare of our consumers. Honorable Senator, on behalf of Ormeco and more than 200,000 member consumers that we serve, respectfully ask for your continued guidance, legislative support, and partnership in building the energy sector that is resilient and affordable for every Oriental Mindoreños, regardless of where they live. Maraming salamat po. Thank you, Ormeco. Pero ma'am, tanong ko lang ho, ay nagrally lang yung mga consumer ninyo last week dahil sa taas ng kuryente ninyo at pangit pa ang serbisyo. Hindi ba kayo sinasubsidize? Di ba may subsidiya kayo mula sa National Electrification Administration? Ano ang reason? Bakit? Sa ngayon po, Mr. Chair, ang amin pong supply is mixed or blended. Meron po kaming tinatawag na subsidized dun po sa mga regular IPPs namin and yung mga na-aproba na po ng ERC under 57 megawatt. However, meron pa rin po kaming supply na nanggagaling sa emergency power.
ito po yung mga supply kung saan sila po yung sumasalo kapag kagaya ng aming, sa panahong ito po, ang renewable energy sources namin ay mababa. Minsan po walang takbo and wala po itong penalty. And then ang amin pong iba sa 57 megawatt na inaasahan po namin na tumatakbo na dapat. This is 24 megawatt po sana na tumatakbo na within this year, hindi pa rin po sila nakakapag-deliver sa Ormeco. Kasi ma'am, kung hindi nyo na ho kaya mag-deliver ng kuryente dyan, marami ako nakakausap na gustong pumasok dyan, sa totoo lang. May mga Chinese company, may mga European, gusto pong pumasok talaga. Hindi ko lang nga maintindihan eh. Bakit kayo pa ang patuloy nag-ooperate? Sa totoo lang ho, sinusukan na kayo ng mga consumer. Sinusukan na kayo ng mga tiga Oriental Mindoro. And it's a fact. Yung utol ko pa rito si Senator Raffy Pan-Chairman, problema na kayo. Bago pa ho siya, problema pa rin. Hanggang ngayon, hindi na natapos-tapos. Baka abutan pa kayo ng mga apo ko pag naging senador isang araw ngayon. Ganun pa rin ang problema. Attorney Rosan Lee, anong magandang gawin dito sa Ormeco? Laging brownout na lagi, mataas pa sumingil. Hindi na nahiya, Diyos ko po. Yes, Mr. Chair. Aren't they subsidized? They are receiving subsidy from the government, considering that they are off-grid. Okay. So they are getting a share on their subsidized approved generation rate from the UCME. All right. Yes. However, as explained, while NEA has been pushing for the utilization of renewable energy so that it can be blended in their energy mix in the effort to lower the rates, other than the subsidized amount or portion that is taken from the national government through the UCME. So, kailan ho kaya na makatikim yung mga tiga-Ormeco ng dire-diretso na walang brownout? Kasi may brownout na, may mataas pa na presyo, doble-doble yung pasanin. Ano ho kaya ang plano dito? Energy Regulatory Commission, maybe you could help. Ano hong solusyon kaya dito sa mga tiga Mindoro Oriental? Thank you, Mr. Chair. Sa pagkakaalam po natin ay may mga programa ang Department of Energy at isa na dyan ay yung pagganahin, yung transmission na line na magkukonekta sa Mindoro Oriental at saka yung Occidental. Dahil po lalaki yung merkado, mas makakahikayat na tayo na mayroong mamuhunan dyan na mas malalaking planta nang sa ganon ay matugunan yung problema ng supply at hindi yung nangyayari ngayon na pautay-utay ang pagtatayo ng mga planta at karaniwan pa ay diesel. Sa parte naman po ng Energy Regulatory Commission, mayroon po kaming binalangkas na panukalang distributed energy resources rules para sa off-grid. Dahil nakita po natin na malalawak naman din po itong mga islang ito, itong mga off-grid areas na ito. At mayroon dito mga commercial establishments, mga industrial establishments. Ang gusto po natin ay mahikayat itong mga may-ari ng mga ganitong establishments na maglagay sila ng sarili nilang mga solar installations at kung sila ay mayroong extra na mapuproduce, ito po ay ibibigay nila sa kanilang mga cooperatives dito in the case of Mindoro, Ormeco, at sila po ay mababayaran equivalent doon sa sagar, yung socialized. At dahil po ito ay sagar, ang presyong ibabayad dito sa mga distributed energy resources na owners or operators, makakabawas po ito doon sa pangangailangan na i-subsidize yung generation cost ng off-grid ng Mindoro. Dahil po kung madi-displace niya yung generation lalo na ng diesel, mas mabababa ang ang true cost generation. Ngayon po, kasama dito yung insentibo sa Renewable Energy Act na cash incentive na pupwede rin ma-access ng ating mga distributed energy resources owners or operators. So ito po, ang ginagawa lang natin dahil kung fully contracted naman ang cooperative, ang Ormeco halimbawa, magpapatupad tayo ng priority dispatch para dun sa export ng mga distributed energy resources. Nang sa ganon, itong mga diesel na nakontrata na ng Ormeco o ng kung sino pang off-grid EC, sila po ay standby na lang. Maaring babayaran pa rin sila ng capital recovery fee nila, pero at least hindi na sila gagastos ng fuel dahil po kada isang kilowatt hour na
na mapuproduce ng diesel. Katumbas po ito ng 1/4 ng cost ng litro ng diesel. So malaking bahagi talaga po ng fuel ng generation cost ng mga off-grid areas natin ay yung fuel cost. At kung ito ay madi-displace ng renewable, mapapababa na natin at madadagdagan pa yung yung capacity doon sa mga off-grid areas po natin. So for now, ipasadyos na lamang yung brownout at saka yung taas ng presyo. Tumingala na lang siguro yung mga kababayan natin sa Oriental Mindoro. Wala ba talaga immediate solution dito? Kasi I'm not going to ask Ormeco anymore kasi nakailang hearing na rin, pinapanood ko ito dati, ang daming palusot, ang daming excuses on the government side. What can we do about this?